Kaabang-abang po itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte pag umabot ito sa Committee on Justice sa Kongreso. Next month na po ipapile yung second impeachment. Kasi alam niyo kung bakit. Yung pong chairman ng Committee on Justice at ibang mga membro nito ay member ng binuong prosecutors, yung grupo ng mga prosecutors ng Kongreso doon sa unang impeachment na sinabi ng Supreme Court na unconstitutional ang pamamaraan. Si Congressman Jinky Luistro po, isa sa mga prosecutor na binuo. Ngayon, chairman ng committee. Si Congressman Flores, Vice Chairman ng Committee on Justice ng Bukidnon, ay isa rin po sa mga member ng prosecutor. Pati na ho si Congressman Chowa ng Maynila. Ang nawala lang naman sa kanila ay si dating Congressman Retired General Ako. Pero yung karamihan sa membro ng prosecution team na binuo ay nandyan sa Kongreso at member ng komite. Kung hindi man member ng komite at umabot sa plenaryo for voting para may transfer ang article of impeachment, pag sinabi sa plenaryo, buong Kongreso, yung 315 congressman, magpaparticipate ng pagboto dyan. Paano haharapin niya ni Sara Duterte? Yung mga taga-usig, sana, kung natuloy ang unang impeachment, yun ang mga haharapin ni Sara sa second impeachment sa Committee on Justice. Hindi po nakakalayo. Maaaring madagdagan pa nga ang ebidensya sa betrayal of public trust, graft and corruption, sa confidential at intelligence fund, at yung corruption sa Department of Education. Yun po yun eh. Hindi po nabawasan, posibleng nadagdagan pa ang ebidensya at mga isyo tungkol dun sa sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga. Hindi po yun ibabaliwala ng mga petitioner. So kaya kaabang-abang. Hindi naman pwedeng si Sara ay hindi haharap sa Committee on Justice. Dahil sigurado, pagka nagtataray siya dyan at hindi nakipag-coordinate sa Committee on Justice, diretso sa plenaryo, mapapadali ang article of impeachment laban kay Sara. Dahil ang Committee on Justice, iba yan kaysa sa Appropriation Committee o yung Blue Ribbon Committee ng Kongreso. Pag Committee on Justice at ang topic about impeachment, ang pagbabasihan dyan, ebidensya. Hindi yan in aid of legislation. Ang aid of legislation ay yung maghihiring para makabuo ng mga proposed bill. Ito hindi. Maghihiring para tingnan ang ebidensya. Pag may ebidensya, itutulak ng komite sa plenaryo ang article of impeachment. Ang kaso, walang kailangan gawing batas. For your information po, ibang-iba yan. Uulitin ko, hindi in aid of legislation ang Committee on Justice pag ang tinatalakay impeachment. Sa ibang hearing about proposed bill, ayun, in aid of legislation. Pero ito, hindi ito proposed bill. Pag-impeach, pagtatanggal sa posisyon kay Sara Duterte. Kaya iba po yan. Kaya ang kailangan dyan, makipag-coordinate ang akusado. Makipag-coordinate at sumagot sa mga tanong. Hindi pwede ritong magtaray, hindi pwede maging siga-siga, hindi pwedeng ibaliwala ang mga invitation para umatid ng hearing. Hindi pwedeng gawin ni Sara Duterte yung kanyang ginawa sa Committee on Appropriation noong nakaraang taon at Blue Ribbon Committee na parang siya ang gustong masunod kung sasagot siya o hindi. Sa Committee on Justice, iba. Dahil susuriing mabuti ng komite at ng mga membro kung may ebidensya o wala. At bibigyan ng pagkakataon ng akusado ipagtanggol ang sarili at ma-justify niya kung merong ebidensya o wala. Pag hindi niya nagawa yun,
ang komite mayroong authority na magdesisyon at magrekomenda sa komite for debate at saka for article of impeachment. Ganun po. Baka akala nyo kasi pangkaraniwan ng Committee on Justice kapag impeachment. Hindi ho pangkaraniwan. Special yan. Walang pag-uusapang gagawing batas. Ang pag-uusapan dyan, yung kasalukuyang batas mula sa saligang batas at saka yung rules ng komite at komite yung rules mismo ng Kongreso. Ganun po yan. So kaya nga lagi sinasabi ko, for information and for education ang ating topic. Baka akala nyo, madali lang yun. Hindi yan pwedeng ibaliwala ng complainant. Hindi yan pwedeng ibaliwala ng mga impeachable official ang komiting maghahawak, ang komiting gagalaw nito. Tiniyak na po at sinabi ni Congressman Luistro ng Batangas, susundin nila ang rules at susundin nila ang batas. Ibig sabihin, sila ang masusunod. Ang rules at batas ang susundin. Hindi ang palakasan, tapangan, tarayan, kampihan, at kung ano. Hindi po. Masusubukan po ninyo yung magaling na kongresista. Hindi yan ilalagay na chairman ng Committee on Justice ng Kongreso kung hindi alam nilang may kakayanan, may tapang, at alam ang ginagawa. Alam naman natin sa mga nakaraang hearing noong 2023, 2024, 2025, si Congressman Luistro ng Batangas, kakaiba. Maglatag ng mga tanong, cross-examination kung kinakailangan, at saka paglalatag ng naaayon sa batas. Ayan. Hindi ko ito sinasabi dahil kababayan ko si Luistro. Ako'y Batanggenyo rin. Kung hindi, nakikita at naririnig natin ang kanyang ginagawa at nagawa na. Ay siya po ang chairman. At yung matatapang pa at matatalino at may prinsipyong member na komite. Kung di ako nagkakamali, 38 congressman galing sa iba't ibang political party, minority at coalition majority ang member ng komite. At yun hong 12 o 11 sana'y magiging prosecutor kung natuloy yung unang impeachment. Tulad sinabi ko, member ng komite. Tapos nandyan pa yung mga magagaling na abogadong complainant doon sa unang impeachment. Si Congressman Jokno, Congressman Laila de Lima. Naku, kaabang-abang talaga.